Ito nga bang NLEX Road Warriors ay ititrade na itong si Kevin Alas? Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil sa napapabalita na hindi raw nila bibitawan itong si Robert Bolick. Ang initial kasing pagtingin ng mga analyst dyan nung nakuha ng NLEX itong si Robert Bolick ay mapupunta yan agad dito sa TNT Tropang Giga. Pero ngayon mukhang nagmamatigas daw itong NLEX at ayaw nang bitawan si Bolick. Ang tingin kasi ng iba baka itong NLEX hindi nagagawing gatasan ditong TNT dahil ang ilalagay na raw diyang coach ay si John Wichiko. At si Wichiko daw isa sa kondisyon ay wag nang gawing gatasan itong NLEX Road Warriors. At yan ang dahilan kung ba't hindi pa kakawalan itong si Robert Bolick. At ngayon daw baka ang bitawan nila ay itong si Kevin Alas dahil palaging nai-injury at yung mga injury ni Alas ay matagal pa at malala katulad itong mga ACL. So baka sa Blackwater daw mapunta itong si Kevin Alas at makuha ng NLEX itong si Christian David o kung sino pa mang player ng bossing na kanilang magugustuhan. Sa ngayon kasi, mukhang ito raw NLEX magkakaroon ng maraming pagbabago dyan at kabilang na yung sa coach. At syempre kung ikaw si John Wichiko at gusto mo maging coach ng NLEX, gusto mo siguraduhin na magiging malakas yung lineup mo. At yan ngayon ang tinitignan natin dito na pwede nilang gawin. Ito si Kevin Alas, mahusay na player yan. Nakita naman natin kung paano yan maglaro kapag nandoon sa NLEX Road Warriors at kapag ito ay walang injury. Ang problema nga lang palagi itong nagkaka-injury at yung mga injury niya ay yung ang tagal ng recovery period, taon ng binibilang. Kaya siguro naisip na ng NLEX habang may value pa to ay ipamigay na dito sa Blackwater Bossing. Sa ngayon marami namang guards na available sa PBA at kahit mahusay ka, mas madaling palitan ang mga guards kaysa sa mga big men. At yan ang dahilan kung bakit itong si Kevin Alas ngayon ay sa tingin natin ay gagawa ng paraan ng NLEX para ito ay matrade na. Ayon dito sa mga latest reports na lumalabas mukhang magkakaroon ng pagbabago dito sa management ng Converge. Hindi sa players ang nababanggit natin kung hindi dito sa management at baka yung governor daw mapalitan at pati yung team manager. Mukhang merong mga nasa management ngayon, yung mga executive hindi masaya dito sa nagiging trades ng Converge at yan ang dahilan kung ba't magkakaroon ng pagbabago dito. Kinakailangan natin munang tignan kung ano magiging sitwasyon dito dahil kung anumang pagbabago mangyayari sa upper management, sigurado makaka-apekto yan dito sa coaching staff nila at sa iba pang mga movements at transactions. Yan siguro ang dahilan kung ba't yung ibang trades ng Converge ay hindi pa natutuloy. Kapag may napalitan na dyan, alam natin nagkaroon ng problema talaga sa governor ng Converge dahil si Delta Pineda nga ay nireject ng PBA at ngayon mukhang magpapalit na naman daw. At baka yung iba pang mga executives dyan doon sa kanilang basketball team ay palitan na rin. Mukhang marami talagang pagbabago dito sa Converge na mangyayari. So, yan ang dahilan kung bakit yung mga trades nila ay hindi pa natutuloy. Kapag natapos na yung reshuffling dito sa upper management at saka daw matutuloy yung mga trades na balak gawin ditong Converge Fiber Xers. Pero sa ngayon, ito si Alden ayaw mukhang stay put muna. Hindi pa natin natitiyak kung gaano katagal. Pero ang Converge daw ngayon, all options are open pagdating sa players at pati na rin dito sa pagpili ng mga coaches at mga executives sa kanilang basketball team.